Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Standing. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chacha Faith and welcome to #BBF. Bilang naka-uniform ako ngayon, hello po sa lahat po ng estudyante na pauwi pa lang at kakauwi pa lang at nakikinig ngayon, naka-tune in sa 98.3 FM Smile Radio. At syempre sa mga nag-work na pauwi pa lang or kakauwi pa lang, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Happy listening. Gustong makisali sa kwentuhan po natin ngayong gabi, text lang po kayo 0946-8288235 or 0917-928-4843. Ulitin ko po, 0946-8288235 or 0917-928-4843 para po yan sa inyong mga greetings at sa prayer request. Sa lahat po ng gusto po kaming makita online, mapakinggan at makita online, just go to www.ustream.tv/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Okay, iniimbitahan po namin kayong lahat sa Light Gig Cafe. Sa July 25 na po yan sa Orani. Diyan po sa food trip ni Tatay Romy. 5 p.m. po yan. 5 p.m. Okay, Light Gig Cafe po. Sa food trip ni Tatay Romy, dyan po yan sa Orani, sa malapit po sa munisipyo. 5 p.m. 5 p.m. po yan, free snacks. I'm set apart from the ash, I am born again, forever safe.
na welcome po lahat po ng mga kabataan na gustong makijamming, gustong makarinig ng mga music. Diyan po yan sa Orani, punta lang po kayo. My eyes follow in your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Okay, here's our next song. His Love Endures Forever by Chris Tomlin. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, ever, forever. Here we go. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I'm putting my fears aside. Pagbati sa lahat po ng mga aming mga wala masugid na tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong panalangin at pagsuporta sa radio na ito. At pinabati po namin ang lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan at maging sa kanilang mga sasakyan. Binabati din po namin sina Ate Sol, Kuya Edmond at ang kanyang buong pamilya. Ganon din si
ang Buno family. God bless you sa inyong pakikinig. Si Kuya Greg nasa Davao, Tatay Ed, Nanay Evelyn. So salamat po. Mag-enjoy po kayo ngayong gabi. At talaga pong pag dumarating po ay araw ng Friday ay marami po tayong mga natututunan, na pagpapala po tayo ng mga salita ng Diyos na totoo naman na ito'y kailangan natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So, saan man po kayo naroon, mag-enjoy lang po kayo sa pakikinig at buksan natin ating mga puso at hayaan po natin na malayang kumilos ang salita ng Diyos sa ating buhay at tinitiyak ko po sa inyo na hindi po sayang ang gabi na ito at bahala po ang Diyos na aabutin niya lahat ng inyong mga pangangailangan. God bless you all. Mabuhay po kayong lahat. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my peace and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. 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 Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig sa ating program. #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Nakatunin po kayo sa 98.3 FM Smile Radio. Yan, good evening po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating weather ngayon. Hindi mainit. Ano po? So, good evening po. Last Friday, ang ating po pinag-usapan ay how to, ano yung ating conquer your fear. Yan. Conquer your fear. At sabi natin doon sa ating pinagkwentuhan last Friday, ang isa sa mga dapat nating i-conquer is yung fear of failure and future. So ngayon naman ang ating pag-uusapan is recovering from failure. Yan. So good evening po muli sa inyong lahat. Sa lahat ng naka-tune in sa kanilang FM radio at saka lahat ng mga naka-live streaming. Yan. Lalong-lalo na po si Daddy ko, Daddy Doming, at saka Mami Helen, yung aking sister na si Cynthia, si Charmaine, si Cindy, at saka si Pong, dyan sa Angeles. Yan. So, good evening po. Magpapatuloy tayo, recovering from failure. Failure is a state or condition of not meeting a desirable or intended objective and may be viewed as the opposite of success. Okay? So, yung failure, kapag ang isang bagay na gusto mong ma-achieve, hindi mo na-achieve, ang tawag doon ay failure. Ito yung kabaliktaran ng pananagumpay. So, failure. Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, gaano man karami ang pera mo at kaibigan, may mga pagkakataon talaga na mag-fail ka pa rin. At may mga pagkakataon na ginawa na natin ang lahat ng preparations, meron na rin tayong mga precautions para magtagumpay, at marami tayong mga ginawang pamamaraan, strategies. Pero, nag-fail pa rin tayo. And sometimes, even though how much we tried, we fail. Maraming factors na dapat nating i-consider kung bakit tayo nag-fail.
minsan timing. Po ba? Bakit nga ba nagfi-fail? Sa mga anong area ba tayo nagfi-fail? Ano ba yung mga common failures na nararanasan ng mga tao sa mga estudyante? O very common yung salitang bagsak. Ibig sabihin, hindi mo naabot yung required na na grade doon sa subject na yon. Hindi mo na meet yung mga requirements at saka ayun, meron kang mga hindi na submit na mga nire-require nung subject na yon. Ano pa yung mga failures natin? Marriages, sa work, sa career, hindi mo nakuha yung promotion na gusto mo. Ano yung mga failures? Ano pa yung mga common failures na nararanasan ng tao? Sa business, bumabagsak yung mga business, maraming negosyo. Well, iba't ibang klase ng failures, depende sa kung anong klaseng lifestyle meron tayo. Pero ngayong gabi, pag-uusapan natin, paano tayo makaka-recover kung nandun na tayo sa punto na nag-fail na nga tayo. So, magpapatuloy po tayo. For the meantime, pakinggan po natin ang isang awitin mula sa napakagandang dalaga, Vilma Mendoza. Amazing grace, how sweet the sound that grace a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portions be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace.
So magpapatuloy po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, recovering from failure. Sabi natin kanina, iba't ibang klase yung failures na nararanasan ng bawat tao. Depende sa kung anong lifestyle ng bawat tao. At maraming nakaka-apekto ng failures natin. Ang minsan ang weather, ang kalusugan natin, resources, yung ating environment, o minsan yung effect ng media, yung mga taong involved, at saka yung focus natin sa kung ano yung goal na ating nilulook forward, yan, o yung gusto nating ma-attain. People who failed, maraming mga tao, yung mga taong bumagsak dati, iba-iba din yung nagiging outcome. Yung iba, nananatili na lang na failure. Or nag-fail nung una, nag-fail na naman, tapos lalong dumadami yung failure kasi lalong nanghihinaan ng loob pag sunod-sunod na yung mga failures na nararanasan. Pero yung iba naman na bumagsak dati o maraming mga failures na bigo, maraming pagkabigo na naranasan, sila naman yung mga nakaani ng maraming tagumpay ngayon. Meron lang po akong gustong ipaalala sa bawat isa na ang failure ay hindi po ibinigay ng Diyos sa atin para tayo magtagumpay. Meron po kasi akong nabasang book na we fail to succeed, sabing ganon. Hindi po tayo pinabayaan ng Lord na mag-fail para lamang tayo magtagumpay sa huli. Dahil yun daw ating mga naranasan sa ating failure, ay yun ang ating magiging kasangkapan sa ating pagtatagumpay. Hindi po yun, kundi ang importante, ang dapat nagiging kaisipan natin sa failure is, hindi galing yun sa Lord. Bunga yun ng mga iba't ibang mga circumstansya, iba't ibang mga factors, pinag-usapan nga natin kanina. Siyempre, number one, si Satan, gusto niya talaga mag-fail tayo. Kasi pag nag-fail tayo, manghihina tayo, isipin natin, hindi tayo mahal ng Lord. So, gustong-gusto niya yun, nag-fail tayo. Pero si Lord, ayaw niya. Kaya sa gitna ng failure, nakahanda naman siya para alalayan tayo. Pero, ganun pa man, meron akong gustong ikwentong isang failure, Pastor. Yung nung una, nag-run siya sa Congress 2 beses, pero 2 beses din siyang natalo. Pangalawa, age 37, oo, elected nga siya. Pero, na-voted out pa rin siya doon sa pwesto na yon, sa office na yon. And then, nag-failed na naman siya sa 2 separate runs niya sa Senate. So, 2 beses na naman yon. Tapos, nag-run siya as Vice President, natalo na naman siya. Ang nakakagulat, at age 51, he became the greatest American President. Ano naman pangalan niya? Si Abraham Lincoln. Yan, yung pinag-uusapan natin. Napaka-famous niya. And yet, ang dami niyang naranasang failure. Hindi naging greatest American President si Abraham Lincoln dahil sa marami niyang failures, kundi dahil sa kabila ng marami niyang failures, umasa pa rin at nanampalataya sa Lord, at andun yung kanyang determination talaga na mag-succeed. Yan. Meron pa, yung architect, yung gumawa ng Towers of Pisa, failure siya, di ba? Kasi leaning yung tower na yun yung Tower of Pisa na tabingi. Pero nasama siya sa 7 Wonders of the World. Diba naging famous tuloy yung architect na yun dahil sa kanyang pagkakamali na yun. O hindi natin sinabing kung di pa siya nagkamali, hindi siya naging famous. Pero sometimes yung ating pinakapangit na sitwasyon, God can make it something amazing. Yun yung nakakatuwa sa ating Diyos. Yan. Gusto kong basahin yung 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10. So gusto ko din po na ito yung ating maging attitude. Yun yung makita natin sa panahon na tayo ay nag-fail.
Whether ito ay failure sa marriage, failure sa pag-aaral, failure nyo sa inyong career, or failure sa inyong mga businesses, whatever, ano man yung inyong mga ginagawa o ano man yung inyong kinalalagyan, kung kayo man ay nasa punto ng pagkabigo, nawa ay makita nyo yung sarili nyo dito sa verse na ito. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. Di ba? Yung totoo, may mga sitwasyon sa buhay natin na para bang kulang na lang, para kang nadapa tapos tinatadyakan ka pa, parang ang hirap-hirap bumangon sa panahon ng failure. Pero, lalo sa mga estudyante, kung nag-fail ka na ng midterms, and then prelims, and then midterms, tapos nag-fail ka pa rin, eto na, finals na, eto na lang yung huli mong pag-asa, parang ang hirap-hirap ng ipasa yung exam, yung subject na yon, 'di ba? Pagka yung ilang beses ka nang nag-fail. Pero the Lord is so powerful para patuloy tayong iahon doon sa sitwasyon ng pagkabigo. Okay. Sa mga sitwasyon na nag-fail yung health mo, tapos sinabi pa ng doktor parang wala ka ng pag-asa, pagkatapos parang pakiramdam mo din sa sarili mo, totoo yung sinabi ng doktor, wala kang pag-asa kasi parang lalo kang nanghihina, lalo kang nanlalambot. If you will accept yung na ganun na nga, tuluyan na talagang magfe-fail yung iyong health. But if you keep on looking unto Jesus, na siyang may author din, not just our faith, kundi author of our healing. Na kahit gaano katindi yung sitwasyon, I think hindi ni kahapon, Wednesday, I was in Tarlac City, at sinishare ko dun sa aking kaibigan na about yung babae na inagasan 12 years, sabi ko nga doon yung kwento na yon, bago nangyari yon, meron pang lumapit sa kanya na naghihingalo yung anak niya, humihingi siya ng tulong kay Jesus. Pagkatapos, nung gumaling na yung babaeng inaagasan ng 12 years, binalikan naman niya yung nanghihingi ng tulong na sabi pagalingin daw yung yung anak niya na naghihingalo. Namatay na nung time na yon. Namatay na yung time na yon. Kaya nung pumunta na si Jesus doon sa bata, bumangon na yung bata, nang pagaling na siya, nabuhay na siya ng ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin, kung sa sitwasyon mo parang total failure ka na sa health mo, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi kung yun ngang namatay na, nabubuhay ng ating Panginoong Hesus. Yan pa bang sitwasyon mo? Yan pa bang sakit mo? As long as humihinga ka pa, andyan pa ang Lord para ikaw ay alalayan. At ang Lord, ang gusto niya talaga ay maiahon tayo sa ating pagkabigo. Sa 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18, sabi doon, for our light affliction, which is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So pag nakikita natin yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga nasa paligid natin, kagaya kanina pinag-usapan yung health, yung ating katawan, yung ating mga nararanasang mga karamdaman, temporary lang yon. Talaga namang lumilipas, talaga namang nanghihina, but
kapag tumingin ka dun sa eternal, yung sino ba yung nandun? Sa spiritual side, si Jesus nandoon na may eternal life. Kapag nakita mo yon, makikita mo na kahit decaying yung iyong health, kaya pa rin i-restore ng ating Panginoon. At lagi nating tatandaan, ano man yung mga pagkabigo natin sa buhay, kaya nating mapagtagumpayan yan. If you are a believer of Christ, lagi kong sinasabi, if you are a believer of Christ, Christ is in you, you are in Christ, you are a victor, you are a winner, you're not a loser. Kasi sa John chapter 16 verse 33, I have told these things so that in me you may have peace. In the world you have trouble and suffering, but take courage, I have conquered the world. Ulitin ko po yun. I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you have trouble and suffering, but take courage, I have conquered the world. I have conquered the world. So 2 Corinthians chapter 4 verse 16, therefore we do not despair, but even if our physical body is wearing away, our inner person is being renewed day by day. So, pinagtagumpay na tayo ng Lord. Kinanker na niya ang world, na-overcome na niya ang world, o anumang mga sitwasyon natin dito sa mundo, na-overcome na niya. So, ang lagi nating iisipin, it's not the things that we see, kundi yung mga bagay na yung ating inner person. Ano yung inner person natin? Ito yung spiritual being ni God na nasa atin that is being renewed day by day. So magbe-break po tayo sandali and let us have a song. Author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory.
Okay, so magpapatuloy po tayo. Sabi ko kanina, maraming klase ang failure, pero anumang klase ang ating mga pinagdadaanan dito sa mundo. Dahil alam nyo, we are living in a corrupt world. Kasi nga noong ibigay ng ating amang si Adan ang pamamahala kay Satan dito sa mundo nung sinuway niya ang sinasabi ng ating Panginoon dun sa Garden of Eden, sinira ng dyablo ang ating mundo. Pinasukan ng karamdaman, mga kamatayan, at maraming mga karamdaman, maraming klase ng problema. Kaya nga, maraming pagkakataon na talagang nabibigo tayo kahit na nga pinagsisikapan naman natin na maiayos ang ating career, ang ating health, ang ating marriages, ang ating hanap buhay o kung anumang aspeto ng ating buhay ay nakakaranas pa rin tayo ng failure. Pero ang maganda doon ay ang Diyos ay nariyan na mahal tayo. Bawat isa sa atin minamahal at gusto niya makarecover tayo from that. Makaalis tayo dun sa sitwasyon natin kung saan discouraged tayo, lugmok na lugmok tayo. Now, ngayong gabi ay meron po tayong 3 puntos para makarecover tayo from failure. Number 1, you have to realize the truth about God's forgiveness. Okay? Dapat lagi nating isipin sa sarili natin na ang Diyos mapagpatawad. Na ang Diyos ay nagpapatawad gaano man kalaki, gaano man katindi yung kasalanan na ginawa mo, gaano man grabe, kumbaga, yung ating ginawang pagkakamali, ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Kaya, wag nating iisipin na kung tayo'y nagkamali o kung tayo'y nabigo o meron tayong pagkakamaling ginawa, nag-fail tayo, ay ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay para tayo ay parusahan. Dahil meron tayong fail. Halimbawa, hindi natin inayos yung pagsasama nating mag-asawa. Failure yung ating marriage. Ang lagi nating iniisip, ayan, kasi, kaya yan, nagkagulo-gulo yung buhay. Mga ganon. So, ang alam natin, every time we fail, pinaparusahan tayo ng ating Diyos. Lagi nating tatandaan na anuman yung mga isa kasing failure natin is failure to obey or failure to do the will of God. So, wag nating isipin kung nag-fail tayo, lalong-lalo na spiritually, paparusahan tayo ng ating Diyos. God forgave you because of what His Son Jesus has done on the cross. You are forgiven. So, lahat po ng nakikinig, tatandaan nyo po, you are forgiven. We are forgiven. And God will not punish you because of your failures. Sabi nga sa Psalms 103 verse 10, He does not deal with us as our sins deserve. Wow! He does not repay us as our misdeeds deserve. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquity. So, hindi tayo tinatrato ng Lord na ayon sa mga nagawa nating pagkakamali. Or gagawin niya sa iyo dahil deserving ka na magdusa, deserving ka na mabigo, deserving ka na bumagsak kasi nagkamali ka. Ang totoo nun, He doesn't deal with you on the basis of your failures, but in the light of His grace. So, kapag tiningnan tayo ng ating Diyos, hindi doon sa mga bagay kung saan pumalpak tayo, bumagsak tayo, nagkamali tayo, nakagawa tayo ng mistakes sa ating buhay. Ang tinitingnan tayo lagi ng Lord in the light of His grace. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you may not be deserving, maaring ikaw ay hindi karapat-dapat tumanggap ng kanyang habag, hindi karapat-dapat tumanggap ng kanyang pagpapala pa rin, pero in the light of His grace, kahit ang imposible, kahit di ka deserving, pwede mangyari sa buhay mo. Number 2, use what is being learned when you fail toward your next success.
Ulitin ko po. Use what is being learned when you fail toward your next success. Ibig sabihin, kung ano yung mga natutunan mo doon sa mga panahong pumalpak ka, nabigo ka, bumagsak ka, nag-fail ka, ano man yung mga lessons learned from that experience or from that situation, baunin mo yon papunta dun sa susunod mong pananagumpay. Hindi ko sinabi, kanina may paalala ako na hindi ko mo ikaw ay bumagsak, pinayagan ng Lord na bumagsak ka dahil kailangan kang bumagsak para matuto ka, para magtagumpay ka sa susunod. No, that's not true. Sabi ko rin kanina, ang failure ay bunga ng ating mga maling choices. Bunga ng mali nating pagdedesisyon. Or, minsan, timing, yung weather, yung resources natin, o yung focus natin doon sa goal. Marami pang iba, binanggit ko kanina, napakarami noon. So, nag-fail, kaya tayo nag-fail. Pero hindi yun nilagay ng Lord, yung sitwasyon na yun, kailangan ka mag-fail, kailangan kang bumagsak para matuto ka para sa susunod mong pananagumpay. That's not true. But God is so wise, God is so mighty, na kahit na nag-fail ka, meron ka pa rin makukuhang magandang bagay sa iyong failure para sa susunod, magtatagumpay ka na. Kaya sabi nga ni A.W. Tozer, it is highly doubtful that God can use a man until he has hurt deeply. Oh, di ba? The Lord is so wise. The Lord is so wise. He is very, very good. He is mighty. Para gumawa ng isang bagay na kailangan saktan ka muna, kailangan discourage ka munang mabuti sa maraming failures na naranasan mo bago ka maging kagamit-gamit, bago maging useful ka sa Panginoon. No, hindi ganun ang Panginoon mag-isip. Hindi ka kailangang hagupitin muna ng maraming mga pagsubok sa buhay, maraming mga failures, hayaan kanyang mag-fail, hayaan kanyang masaktan, hayaan kanyang mahirapan, para lang magamit kanya effectively. That's not God's way. Yun ang way ng tao. Para maging kapakipakinabang ang mga tao sa atin, pahihirapan muna natin sila para sila matuto. That's man's way, but that's not God's way. Hindi yun ang paraan ng ating Diyos. Sapat na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para turuan tayo para sa susunod nating pananagumpay. Kung nag-fail man tayo, yun ay maraming mga kadahilanan. Sabi ko kanina, maraming factors. Pero, point number 3, get up, move on, and aim high. Get up, move on, and aim high. Si Jonah, sa chapter 3, alam natin yung kwento ni Jonah. Nung una, hindi niya sinunod kung ano yung pinapagawa ng Lord sa kanya. Nung pinapapunta siya sa Nineveh, tumakas siya, sumakay siya ng barko, pero dumating ang punto na kailangan din siyang itapon ng mga kasama niya sa barko sa dagat dahil lulubog yung barko. Dahil ang paniniwala nila nung araw, kapag may mga calamities along the way sa kanilang journey sa sinasakyan nilang barko, ibig sabihin merong sumuway sa kanyang Diyos na nakasakay doon sa barko. So ang ginawa nila, itinatapon nila sa dagat yung mga gamit muna nila, pero bandang huli si Jonah na yung kanilang itinapon hanggang sa malulun nga siya ng big fish. Pero dumating din sa punto, John chapter 3 verses 1 and 2, at gusto kong basahin sa inyong lahat. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Well, so, sumunod na ngayon si Jonah, pumunta siya ngayon doon sa Nineveh, ginawa na niya yung pinapagawa ng ating Diyos na, sabi, pinahayag niya kung ano yung mensahe na gustong iparating ng ating Diyos doon sa mga tao sa Nineveh. At alam niyo ba, 120,000 Ninevites repented dahil sa pangangaral ni Jonah. Nung pumunta si Jonah sa Nineveh, none of them believes God.
None of them, wala ni isa naniniwala sa Diyos nung first day na dumating si Jonah. But before Jonah left Nineveh, wala ni isang hindi nananampalataya sa ating Diyos. So, etong tatandaan natin. Minsan kaya tayo nagfe-fail, we follow our own instinct. Yung ating sariling gusto, yung sarili nating pag-iisip, yung sarili nating kaparaanan, yung sariling gusto ng ating puso. Pero kapag ang gusto ng ating Diyos, ang puso ng ating Diyos, ang ating hinanap sa ating buhay o ang ating inalam sa ating buhay, yung resulta nito matindi. Kagaya ni Jonah, kung alam lang ba niya na ganun pala siya katinding gagamitin doon sa lugar ng Nineveh, hindi na palagay ko siya tumakas. Hindi na siya tumakas doon sa pinapagawa ng Lord sa kanya. At tandaan din natin, if it is the Lord's will, lagi itong for our good pleasure. Hindi ito laging may kasamang kung ano-ano. Kaya lang tayo nakakaranas ng mga hindi maganda, nagfe-fail tayo. Marami mga circumstances, marami mga factors. Minsan sarili nating kapabayaanan. Okay, so lagi nating tatandaan kung hindi man tayo laan ng mga precautions, hindi tayo nakapag-ingat, kaya tayo nag-fail, or sobrang dami na natin ginawang pag-iingat, dami na natin ginawang effort, pero nag-fail pa rin tayo. Kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, huwag ka mawawala ng pag-asa because God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, sabi nga sa Ephesians 3:20. Kung sa tingin mo, wala ka nang malalapitan, wala ka nang matatakbuhan, wala ka nang mahinga ng tulong, wala nang pwedeng magsalba sa sitwasyon mo, God is able to recover you from your failure. So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi, kapag nandyan ka sa sitwasyon na ganyan, either sa health, sa marriage, nag-fail yung anak mo, hindi siya nakatapos, may nangyaring hindi maganda, na-advance yung kanyang motherhood kaysa sa kanyang career. So, kung may mga ganong sitwasyon, don't view it na parang, ay, final na, ito na ang ending ng buhay ko, parang wala na talaga, ito na, ganito na talaga. Pero si Lord, marami siyang mga surprises, marami siyang nakalaan sa bawat isa sa atin. And for sure, lahat ng yon para sa ikabubuti mo, para sa ikasasaya ng ating kalooban. Kasi kung mababasa lang natin ang puso ng Diyos, wala itong ibang gusto, kundi bigyan ka ng isang buhay na ganap, buhay na kasyasya, buhay na mag-i-enjoy ka, buhay na kompleto, buhay na wala ka ng hihilingin pa, wala ka nang hahanap-hanapin pa. So, if you're in a difficult situation right now, you can always recover from your failure. Just trust Jesus 100%. Amen. So, Amen. Pastor, meron ka ba idadagdag? Dagdag lang po. So, salamat at nakakatuwa, no? Habang ako'y nakikinig, talaga ang dami-dami kong natutunan sa personally. So alam ko po, kayo rin po mga nakikinig ay marami po kayong mga natutunan. Kung kayo man po ay nasa ganung sitwasyon, mga nanay, mga tatay, mga estudyante, huwag kayong mag-alala, huwag kayong manatiling bagsak, huwag kayong manatiling nasa kabiguan o lugmok. Sabi nga ni Ate Ling kanina, tumayo ka, bumangon ka at magsimula ka uli. Marami tayong mga nakilalang mga dakilang tao ngayon. Yun nga, kanina si Abraham Lincoln, hindi lamang siya istorya o kwento ng mga tao na ang daming sinasabi ng kapwa-tao, katulad na lamang ni Edison. Sabi ng teacher niya ay mahirap daw siyang turuan. Si Einstein, sabi nung guro din niya, parang slow learner siya. So, kung yung mga taong ito ay nagpadala sila dun sa mga sinasabi ng kanilang teacher o sa kanilang kapwa, palagay ko ay walang mga dakilang tao ngayon na tayong pinag-aaralan,
nagiging inspirasyon ng mga estudyante. So kung sila nagpadala na, naku, ganito lang ako, mahirap akong turuan, so hindi ako magtatagumpay. Kung si Abraham Lincoln ay nagpatuloy siyang talunan na katakot-takot na habulan ng ginawa niya sa Senado, sa Kongreso, pero palagi siyang failed, palagi siyang hindi nananalo, pero 'di ba nung nag-try siya uli, so ayun, nanalo siya at binansagan siya dakilang naging presidente ng Amerika. So, huwag tayong matakot kung tayo man ay naroon. Bumangon ka, magpatuloy ka. Sabi nga ni Ate Lynn kanina, merong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sabi nga ng Bible, Philippians 3:13 and 14, huwag kang mag-rely dun sa nakaraan mo. So, yung past failure mo, ay kalimutan mo na yon, sapagkat tuwing umaga, araw-araw, may bagong biyaya, may bagong grasya, may bagong journey na nililid sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga lang, yung total dependence on God, yung trust in the Lord with all your heart. At huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Yung future mo, yung future nating lahat, hawak niya. Nag-fail ka man nung nakaraan, huwag kang manatili doon. Bumangon ka, magsimula ka uli, at tinitiyak ko, sabi ng Bible, pag nagtiwala ka sa Diyos, kahit dumaan ka man sa masalimuot na buhay mo, patuloy ka pa rin magtatagumpay sa biyaya lamang ng Panginoon. Amen. Pastor, meron yata gustong idagdag si Ate May for. Si Ate May for. Ayan, good evening po sa ating lahat. So, narinig ko na rin po to kay Ate Lynn nung I forgot, basta narinig ko na to sa kanya. So, in case of failure din, sabi, galing din to sa Bible, narinig ko sa one message ni Ate Lynn, in your every area of weakness or failure, believe that God's grace will superabound to bring you strength and provision. Galing yan sa Romans 5:20. Tas kay Joseph Prince naman, sabing ganyan, it is not the Lord's desire that you live in a life of defeat, poverty, and failure. So instead, you are called by the Lord's success to enjoy wealth, to enjoy health, and to enjoy a life of victory. Another, in addition, ito maganda talaga para sa ating lahat. Even in your failure or weakness, God's good opinion of you never changes. Yan. So, God wants you to exercise your faith, to see yourself as still righteous in the midst of any failure. So, yung quote pa ni, last na to, quote pa ni Joseph Prince, look within, pag tumitingin ka daw sa sayo lang, you will get depressed. If you look around sa ibang tao or you will get distressed. But if you look to Jesus, you will find perfect rest. So, yun. Thank you, Ate May for. So, ang ganda naman ang na-share mo. So, kanina meron akong text messages sa aking mga textmates. Sabi ko, Proverbs 3, 5, and 6. Ano na nga ba yung nasa Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord completely. Sabi, trust in the Lord completely. Do not think that your own wisdom is enough. And remember the Lord in everything that you do. If you do, He will show you the right way to go. So, kung inaakala natin na yung sarili nating plano o sarili nating goal sa buhay, yun na yung the best. Kasi pinag-isipan mong mabuti. If you do not consult the Lord, dun sa plano mo, kung hindi siya kasama sa plano mo, meron ka ring mga mangyayaring magaganda na magugustuhan mo, pero hindi pa rin siya kayang i-compare dun sa napakagandang results. Sana, kung ikaw ay consult kay Lord sa iyong mga plano. So, yan. So, yan po yung ating topic for tonight, recovering from failure. Lagi nating iisipin, hindi naman tayo libre. Lagi tayong, hindi tayo ibig sabihin ay, hindi ka hindi ka Diyos. Para malibre ka sa mga failure. Pero, mangyari man sa iyo yun,
ang kamay ng Diyos, di ba? Yung si Thomas, yung, si Peter. Si Peter, nung nahulog siya, yung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nakita na niya yung mga alon, bumagsak siya. Pero ang napakaganda doon, very touching doon sa scene na yon is yung iabot na ng Diyos ang kanyang kamay para alisin si Peter doon sa pagkakalunod. Iahon siya muli. So, imagine yourself na inaabot ng ating Diyos ni Daddy God ang kanyang kamay sa'yo sa mga oras na ito. Nasaan ka mang sitwasyon, ikaw man ay nag-fail ba yung iyong health? Nag-fail ba yung iyong marriage? Nag-fail ba yung iyong career? Nag-fail ka ba sa pag-aaral? Nag-fail ba yung iyong relationship? Or nag-fail ba yung iyong business? Ano mang sitwasyon mo ngayon? Kung napakahirap ng iyong sitwasyon, imagine yourself na may isang napakalaking kamay na inaabot ka. At ang desire ng puso na ang desire ng puso ng ating Diyos is ialis ka sa iyong sitwasyon ngayon. Of course, you have to be willing sa pag-lead ng Lord sa iyo, pag-ahon ng Lord sa iyo, sa iyong kinalulugmukan ngayon. Kung inaabot ng ating Diyos ang kamay niya sa iyo, you also have to grab that hand. You also have to grab that hand. Meaning, ipinapaubaya mo sa Diyos ang lahat-lahat para sa pag-ahon mo sa iyong pagkabigo, sa iyong pagkabagsak, sa iyong pagkalugmok. So, what are you waiting for? Huwag ka na mag-rely kung kani-kanino. Huwag mo nang hintayin yung tulong ng mga tao sa iyo. O yung magbago ba kaagad yung sitwasyon mo. Huwag kang umasa o magtiwala sa nakikita mo. Kundi umasa ka doon sa may-ari ng kamay na umaabot sa iyo. At walang iba kundi ang ating Daddy Lord na patuloy na nagmamahal sa iyo sobra-sobra. Amen. So, purihin po ang Panginoon. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. And gusto ko mag-good evening sa nag-text 0909-20887. Good eve po. Thanks po sa magandang topic tonight. Nanonood ako ng live streaming at the same time nakikinig ako sa radio. Sana gabi-gabi meron. Salamat po at kay Vilma Mendoza. Good evening po sa nag-text. At pakisama nyo din po sa inyong mga prayers si Ate Neng na ngayon ay nasa hospital at sasalina ng dugo. So, Ate Neng, inaabot din ni Daddy Lord ang kamay niya sa iyo at gusto kanyang ialis sa iyong sitwasyon. Kasama mo kami sa pananalangin sa iyo. Okay? Ayan. Nawa mabasa ko lahat. Pinabati ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Good evening po sa inyong lahat. Nagde-declare po kami ng pananagumpay sa inyong lahat. I declare a victorious life at abundant life, masayang buhay, buhay na ganap at kasya siya sa bawat isa na nakikinig ngayong gabi. So siguro paghelohin natin yung lahat habang mayroon pa tayong ilang minutes na natitira. Batiin natin yung ating mga Sarapin na, mauna ka. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Binabati ko po ang kaisa-isa kong poging anak. Ngayon ay nasa generic pharmacy. Pati po si Grace, yung kanyang mga kasama dyan. Good evening. At binabati ko rin po yung mga nakinig po na mga batchmate ko sa Sibakan. Hello sa inyong lahat. Nawa ay naging maganda ang iyong gabi.
napakaganda ng ating napag-aralan ngayong gabi. Kaya po nagpapasalamat po ako at narinig ko yun kasi hindi ako makapakinig pagka nagtatrabaho ako. At binabati ko rin po si Tita Tits na ngayon ay nakikinig, si Lenlen, binabati ko. Binabati ko rin si Nanay Evelyn, kumusta ka na nanay? Namimiss na kita. Tatay Ed, hello. Si Saria, hello Saria. Binabati ko rin po yung kamag-anak ko dyan sa Doña na sila Dite. Hello. Hello po. Ayan, nice ko lang basahin yung nag-text 0949-4699874. Salamat po sa magandang mensahe nyo. Nabuhayan po ako ng loob sa pagkabagsak ko sa love life. Na-realize ko na may chance pa para tumayo. Salamat po. Ayan. So, nice kong mag-good evening sa lahat ng nasa Munting Batangas. Yung mga relatives po ni Kuya Edmond Evangelista, kay Ate Dory Alzate, ang kanyang asawa na si Kuya Boy, Uncle Junior, Beth Grace, Lola Maria, at Remy Evangelista. Ganon din si Ate Mila at ang kanyang anak, na si AJ Ongking ko dyan sa Abukay. Hello Ate Mila, namimiss na kita. At syempre yung aking mga paring maliliit, paring Dave, paring Oliver at paring Daniel Buno. Yan. At saka si Ate Merly, Ate Malu, si Trixie na nakikinig at si Thea. Binabati ko po yung BBF team na hindi po namin nakasama ngayon. Hello po kay Gleda, kay Rain, kay Dada, kay Carlo, kay Justine, kay Kuya Beno. Hello po. Magandang gabi po. Binabati ko po yung mama ko, si Mama Weng, pati rin yung dalawang kapatid, si Dwight at si Tenten. Binabati ko rin po si Tita Sin at si Charmaine, diyan sa Angeles. Happy listening po. Hello po kay Aaron na kasama po ni Ate Mila dyan sa Abukay. Yan, from Reynante, pakisabi po kay Vilma, maganda ang pagkakanta niya. Nanay Mila at Tatay Lando at sa lahat ng mga kapatid, magkita po tayo. Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Hello, Ate Sol. Namiss kita. Natuwa ako dun sa ating chat. At syempre kay Jenret Luciano ng Arizona. Ganun din kay Sir Ian De Leon ng COB NHS at kay Ma'am Rose Ann Manalili. Yan, good evening po sa inyong lahat. So keep on listening to hashtag BBF. Dahil sa hashtag BBF po, palagi namin pagsisigawan, mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Daddy Lord. At kahit ano pang iyong sitwasyon, hindi kayang baguhin ang pagmamahal na ito ng ating Diyos. At kahit ano pang nagawa mo o mga kapalpakan sa buhay, hindi kayang patigilin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya patuloy po naming sinasabi at ipinapahayag na napakadakila po ng pagmamahal ng ating Diyos na buhay. So palagi po kayong makinig, hashtag BBF, every Friday 8 to 9 p.m. dito po sa 98.3 FM, Smile Radio or sa Ustream.TV. Palagi po naming ina-announce pati ang aming cellphone numbers. Keep on texting us, pati po ng inyong mga prayer request. So kahit kailangan nyo lang po na makakausap ko, ano man ang sitwasyon mo ngayon, makikinig kami sa iyo. Keep hashtag BBF palaging naririto. Keep on listening to hashtag BBF. Dahil sa hashtag BBF, may nagmamahal sa iyo. Good night everyone. Shalom, glory, and kara. I was wrong, and you found me. I was blind, you gave me sight. You put a song of praise. Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang!
Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.